Abra at Looney sabay magbabalik battle sa ahon. Nasha na palabas ang pinakamalakas na lanseta at mga battle MCs ng hinayang sa pagkatalo ni Sak Maestro. Alamin natin ang mga yan, so tara. Taong 2012 nang huling magsama si Looney at Abra sa entablado ng Flip Top. Ito ay sa semifinals pa ng unang 2x2 kung saan nakalaban nila ang tandem na Shea Smaglas. Ngayong round na to, ikaw lang ang mapupuruhan talaga. Nabubulol-bulol ka pa, ayaw gumana ng panga, nanguutal ka na kapag nauunahan ng kaba. Ayaw gumana ng panga, nakaluwa na yung mata, nagluluha pa talaga sa kakagaya mo sa akin, nagmumukha ka ng tanga. Kaya huwag ka masyadong maangas, ina, kami ang mas kakaiba. Unang dalawang laban nyo, pinanalo lang ni Smaglas mag-isa. Paputol-putol ka pa mag-rap dahil sa madalas na paghinga. At ang huling one-on-one naman ni Looney sa Flip Top ay taong 2016. Laban niya pa kay Plasma, kung saan dito niya nakuha ang champion ng isabuhay. Ngayon oras na para turuan si Acer at si M-Site kung paano pumatay ng rapper na walang sex life. Sa sobrang laki ng ilong, kaya niyang mangulangot habang naka-west side. Si Abra naman ang huli niyang one-on-one ay taong 2022 pa. Laban niya kay EJ Power. Alias ni Arik Babe Enigma, Nax Boss. Tapos si EJ Bay ng Liga ay Sos. Ako, kahit Dane Bumida, Chuck Lady Killa, Bay ng League of Shadows. Feeling Abra lang din. Ito si Ungas, pero sa Pinas, huyo ka men. Gusto mo rin ba? Basagan ng muka. Ako, ayoko. Lugi pa rin. Parehong nanalo si Looney at Abra sa kanilang huling mga laban sa Flip Top at mukhang may chance na magbalik ang dalawa sa paparating na Ahon 17. Sinabi nila ito, etong nakaraan lang sa BID ni Looney. Kasama niya nga dito si Abra. Pagbabattle daw si Abra, babattle din si Looney. Lalaban ka ba sa ahon? Maaari. Ayun, paglaban ka, for sure, laban ako. Oh, excited ako dito. Kasi dami talaga. Laban ka na, bro. Ay, wow. Ayos ha. Sino bang ano mo? Sino bang... Lalaban ka. Hindi, ako, syempre, lagi naman nandyan yung desire. Oo nga, oo nga. Syempre, Lagi nauudlot yung mga laban. ang question lang naman dyan, yung time eh. Yung availability, yung time, kung ano. Diba? Ganun nga. May Pero syempre, laging gusto mo, lagi mong gusto, di ba? Lagi mong gusto. Sa kabilang balita naman, tapos na nga ikalawang event ng ABL kung saan natalo ni Nasha si Lanceta. Zero! Mag-ingay! Para kay Nasha! Props to Lanceta, pare. Woo! Grabe yan. You wanna say something? Matapos nga nasabing event, nag-post si Lanceta kung ano ang nangyari sa naging laban nila ni Nasha. Congrats kay Nasha, ang masasabi ko lang sa POV ko, round 1. Sobrang lakas na round 1 yun ni Nasha, pinakamalakas na round na natanggap ko mula sa kalaban. Kala ko talaga body bag na pero. Round 2, nabawi ng round 2 ko at sa tagal kong walang classic na round. Feeling ko ito yung nagbalik ng Prime Lanceta. Round 3. Dito ako nabilid ng sobra kay Nasha kasi ni isang angle na pinaghandaan ko, hindi niya tinapakan, di ko makagamit round 3 ko kasi kala ko may flip-top angle siya or may cancer nanay ko. Bukod doon na antig ako matindi, first time ko makarinig ng ganong round, para sa akin alay bulaklak. Sa ganong klasing laban at kalaban, handa akong matalo at overall deserve ni Nasha yung panalo. Unti-unti nang bumabalik yung pagiging kampante ko sa stage. Maraming salamat sa lahat ng sumuporta mula sa mga kalahok, audience pati sa mga MCs na dumalo. Kita-kits ABL Gapo. Shinare nga ni Nasha ang post na ito at nagpasalamat din siya kay Lanceta para sa magandang palitan. Set aside natin yung mga issues. Bigay natin yung bulaklak na kailangan matanggap ni Kuya Lance. Magpasalamat tayo sa mga gaya niya na tinutulak yung ceiling ng sining natin, kaya nagpe-progress ng maayos yung kultura o art na meron tayo. Wait nyo yung round 2 ni Kuya Lance, pucha walang ya.
It's an honor na makabattle ang isang Lanzeta. At sa huling balita, marami nga mga Batera fans ang nanginayang sa pagkatalo ni Sak Maestro dahil isa nga si Sak sa inaasahang makarating ng finals. Bagamat natalo si Sak Maestro, kinabiliban naman ng mga battle MCs ang round 1 niya. Choke, makapigil hininga! Putang ina, tingnan nyo body language ni Zac Pre, oh. Putang ina, angas, no? Pigil hininga! Putang ina. Alam ko ay rough yan! Gago, lakas niyan, pre. Ay nalala nung moment na yun, pre. Parang haymaker after haymaker, moments after moments yung pinaggagawa ng round 1 ni Sak Maestro dito. Yung round 1 niya, isa yun sa pinakatumatak sa akin, pre, ng gabi na yan. Tangin na, talagang isa sa bumuhay ng event, yung tipong, alam mo yun, sobrang lala. Alam mo yung, Hininga! Nice one! Isipin mo yung saya ng tao, no? Kapag... Pangalan ko ay rough yan! Pag nag-choke, makapigil hininga! Set up nga. Galing. Pero gago mukhang Double meaning, no? Mukhang totoo nung una eh, na parang... Katulad no, syempre, kahit ako napapapigil ako ng hininga na tangina. Ano ba to? Seryoso ba to? Makapigil. Pag nag-shock, makapigil hininga. Gago eh, no? Double Ay. meaning, no? Tangina, ilang sunod na yon? Parang 3 na yun ah. Dami 3 pompyang na. Rough yan! Gago, nag-freestyle pa siya. Pangalan ko, Raffian. Oo, freestyle din, no? Kasi nandyan, Oo, no? nag-choke na daw si Raffian yan eh, di ba? Hindi ko rin napanood. Choke Hindi ako lang nanood eh. Ang pangalan ko, Raffian. Ano yun? May isang meaning pa ba yun? Hindi, pero ayun. Bukod doon? Wala, hindi, yun na talaga yun. Freestyle nga lang daw eh. Freestyle siya, hindi Okay, siya sulat okay. eh. So, hindi naman siya kailangan pag-isipan. Pero, yung point na ginawa niya yan, nang katatapos lang Oo. na nangyari yun, grabe yun. So kay Bama Koys, isa din ba kayo sa nanginayang sa pagkatalo ni Sak Maestro? At kung magbalik battle si Looney at Abra sa Ahon 17, sino kaya maganda nilang makalaban? Kung ano man ang saloobin mo, comment mo lang sa baba. Nang mapag-usapan natin yan. Sa yun lang. God bless.